Ayan, Happy Lord's Day po ulit. So ngayon, ang magiging 3 Sundays, ang magiging serye ng Bible class natin, na pagtuturo natin ay tungkol sa eschatology. Ito yung doktrina ng mga huling araw. At ang magpo-focus tayo, syempre hindi naman natin masasakop yung buong katuruan tungkol sa eschatology, pero ang tatalakayin natin ngayon ay yung usapin ng millennium. Yung usapin ng millennium. May 3 views tayong mga titignan tungkol sa position sa doktrina ng mga huling araw. So, 3 views ito tungkol sa millennial views. Ngayong araw ay yung post-millennialism. Next Sunday ay yung dispensationalism. At sa susunod na Sunday, so ano yan, second to the last Sunday, yun ay amillennialism. Tapos sa pinaka-last Sunday, si Pastor Erdy ang magtuturo sa last na Bible class. So sa 3 Bible class natin, general eschatology. Pag pinag-usapan natin yung doktrina ng mga huling araw, ito yung eschatology, palaging nade-define ito kung ano yung pananaw sa millennium. Napaka-unfortunate nito dahil sobrang daming areas ng eschatology na sobrang importante at hindi lang yung usapin ng millennium. So, pag sinabi natin itong mga terms na ito, post-mill, mill, at pre-mill, dispensational, hindi nito nasasakop yung buong eschatology. Ito'y isang portion lang nung tinuturo tungkol sa eschatology. Specifically, kung ano yung position tungkol doon sa tinatawag na millennium. Therefore, it is inaccurate since differing views can actually agree on their interpretations of the Revelation 20 millennium. Dahil nakafocus tayo, ano yung ibig sabihin ng 1,000 years na paghahari ni Jesus? Yun yung millennium Yun yung 1,000 taon. At kaya pinatutungkulan ay yung millennial views, itong 3 ito ay may iba't ibang pananaw kung ano yung 1,000 years. Kaya sabi ni Pastor Noel dito sa lecture notes natin, napaka-unfortunate kasi yun yung naging kataga. Kasi yung mga iba't ibang views na yon, pwede silang mag-agree kung ano yung ibig sabihin ng 1,000 years doon sa Revelations chapter 20. Kaya buksan natin yung Bibles natin. Revelations chapter 20, verses 1 to 3. So tignan natin kung ano yung pinagtatalunan na verse, ano yung pinagtatalunan na passage netong iba't ibang pananaw tungkol sa millennium. So Revelations chapter 20, actually verse 3 yun, pero tunghayan natin mula verse 1 hanggang 3. So kung hawak nyo na yung mga Bibles nyo, Revelations 20, verse 1. Sabi dito, "Then I saw an angel coming down from heaven, holding in his hand the key to the bottomless pit and a great chain." Verse 2, "And he seized the dragon, the ancient serpent, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years." So, so far so good. So, merong isang anghel, hawak niya yung susi doon sa bottomless pit, at sinabi sa verse 2, siniz niya yung dragon, si Satan, at itinapon siya or binound siya doon sa bottomless pit for 1,000 years. Si Satan ay kinadena ng 1,000 taon, sabi sa verse 2. Now, verse 3, "And threw him into the pit, and shut it and sealed it over him so that he might not deceive the nations any longer." Kinadena si Satan, tinapon si Satan sa bottomless pit, at sinarado yung bottomless pit. Ano sinabi? Bakit siya tinapon doon? Para hindi na siya makapangloko. So that he will not deceive the nations any longer. Now, pero sinabi, until the 1,000 years were ended. Hanggang matapos yung 1,000 taon na yon. At pagkatapos ng 1,000 taon na yon, he must be released for a little while. Patatakasin siya ng saglit lang pagkatapos ng 1,000 taon na yon. So, etong verses 1 to 3 ng Revelations chapter 20 ang pinagtatalunan. Anong ibig sabihin ng 1,000 years? 1,000, ibig sabihin millennium, di ba?
millennial. Kaya tinatawag ng mga millennials kayo kasi thousands yun 2000s. So, thousands itong pinatutungkulan dito. Now, kaya sinabi ni Pastor Noel na unfortunate kasi itong 1,000 years na ito, itong iba't ibang mga interpretation, merong mga nag-a-agree sila. Anong ibig sabihin nitong millennium? Pero, papansinin natin, mamaya, tutunghayan natin kung ano yung mga totoong pinagkakaiba-iba nila. May separate tayo na notes kung meron, kung sa GC natin, perhaps sa next Sunday na lang yon. Pero sa GC natin, sinend ko, ito, sa mga nasa GC meron tayong chart kung ano yung pinagkaiba nung iba't ibang mga positions. So, nonetheless, hindi muna natin siya i-discuss ngayon, pero kung makikita natin doon, ano yung pagkakaiba at pagkakapare-pareho nung mga positions na to. Lahat ng mga positions, all views agree on the reality of the second coming of Jesus. Pre-meal, post-meal, amil, dispi, lahat sila nag-agree na si Jesus ay darating muli. Siya ay darating na muli. May ikalawang pagdating si Jesus. Una siyang dumating nung pinanganak siya, pangalawa siyang darating para hukuman ang lahat. Lahat nag-agree. Walang ni isa dito ang nagsasabi na, hindi darating si Jesus. Lahat ay nag-agree na si Jesus ay babalik. Pangalawa, letter B. Lahat ng views except dispensationalism ay nag-a-agree na meron lang iisang tao ang Diyos. They all agree na meron lang iisang taong Diyos at yun ay ang church. There is only one people of God. So next Sunday, pag-aaralan natin dispensationalism dahil sila'y naniniwala na merong dalawang tao ang Diyos. Ang Israel daw ang tao ng Diyos at ang church daw ang tao ng Diyos. Dalawang magkaibang tao, dalawang plano, dalawang salvation. Yun yung paniniwala ng mga dispensationalists. Pero, yung ibang mga positions, pre-meal, post-meal, amil, naniniwala, isa lang ang tao ng Diyos at yun ang universal church. Letter C, yung premillennialist, ayan, they agree on the second coming of Jesus, that the second coming will usher the earthly millennium. Kailangan ko pala i-describe ngayon. Akala ko next week ko na i-describe. I-describe ko na ngayon. Pardon kasi hindi ako makakapagbigay ng illustration by words muna. Ito yung pinagkaiba ng apat. Yung mga dispensational naniniwala na nandito tayo ngayon sa church age, magkakaroon ng rapture, at pagkatapos ng rapture, magkakaroon ng tinatawag nila na 7 years tribulation period. At pagkatapos nung 7 years tribulation period na yon, may mga differences pa doon, may mga pre-trib, mid-trib, post-trib. Pagkatapos ng 7 years tribulation na yon, darating si Jesus, may second coming, at maghahari siya. At pagkatapos darating doon yung darating na doon yung walang hanggan. Now, yung mga premillennialist, naniniwala sila na darating muna si Jesus, bababa siya dito sa lupa, at maghahari siya ng 1,000 years. Dito sa lupa, literal na maghahari si Jesus dito sa lupang to, at bago matapos yung 1,000 years, papakawalan si Satan yung 1,000. Pagkatapos siya pakawalan, ay gagapiin sila ni Jesus at magkakaroon na ng final state, eternity. Yung mga post-meal naman, makikita natin dito, iba-iba yung position ng post-meal. So, i-withdraw ko muna yung comment ko dyan. Sa mga amil, naniniwala na mula nung pagdating ni Jesus ay nagsimula na yung 1,000 years. Nung pumunta si Jesus dito sa lupa, pinanganak siya, namatay siya at nabuhay siyang muli, nagsimula na yung 1,000 years. Ginapi na si Satan pagdating ni Jesus. Hindi niya na nade-deceive yung nations pagdating ni Jesus. Ibig sabihin, tayo ay nasa 1,000 taon na. Pero hindi yung literal, yun ay figurative na number. Hindi yung literal na bibilangin mo, pang ilang 1,000 na ba tayo? 999 na ba tayo? Nasa panahon na tayo ng millennium.
So, mamaya, baka may mga questions kayo. Later natin itong hayat. Now, nag-withdraw muna ako sa post-mill understanding dahil nandito yan sa lecture notes natin. So, yung mga premillennialists, letter C, nag-agree sila na may second coming, pero pagkatapos ng second coming, saka pa lang magkakaroon ng 1,000 years. Letter D, yung mga post-millennialists at amillennialists, nag-agree sila na sa second coming ni Jesus ay katapusan na. Pagdating ni Jesus, ay walang hanggan na agad. So, both yan. So, punta tayo sa post-millennialism. Tapos na tayo sa comparison. Sa post-millennialism, ang distinctive view nila is that a future triumph of the church in the world just before the parousia. Yung parousia, pag narinig niyo ang word na yan, second coming. Parousia is second coming. Conversion of the world. Naniniwala yung mga post-mill na darating si Jesus sa isang mundo na converted na. Darating si Jesus, babalik siya kung saan yung mundo natin ay naging Christian na, yung mundong ito. Kaya iniisip, ang position nila ay magtatagumpay ang gospel dito sa mundo saka darating si Jesus. Yun yung position, distinct. Sila ang naniniwala dito sa position na ito, ang mga post-millennialists. So, basahin ko lang ng mabilisan yung mga quotations natin. Sabi ni J. Marcellus Kick, Eschatology of Victory. The post-mill looks for a fulfillment of the Old Testament prophecies of a glorious age of the church upon earth through the preaching of the gospel under the power of the Holy Spirit. He looks forward to all nations becoming Christian and living in peace with one another. He relates all prophecies to history and time. After the triumph of Christianity throughout the earth, he looks for the second coming of the Lord. So very clear, di ba? Na naniniwala sila na may evangelize at mako-convert yung mga nations, at umaasa sila na darating si Jesus pagkatapos nun. Darating si Jesus pagkatapos nun. Lorraine Bottner, The Millennium, quote, "This does not mean that there will be ever a time on this earth where every person will be a Christian, or that all sin will be abolished. But it does mean that evil in all its many forms eventually will be reduced to negligible proportions. That Christian principles will be the rule, not the exception. And that Christ will return to a Christianized world." So, kinlarify ni Bottner na ang position ng mga post-mill, hindi ibig sabihin na na-convert na daw yung nations ay bawat individual ay Christian na. Kung hindi, ang namamayagpag na kultura, na dominion sa buong mundo ay Christian faith. Lahat ng nations, Christian, yung buong mga katauhan ay, kumbaga yung exception dito ay yung mga hindi Christian. Kasi panahon natin, ang exception yung Christian. Parang namamayagpag yung mga iba't ibang religion, namamayagpag ang Islam, ang Judaism, ang Roman Catholic Church. Tapos parang napakakunti lang ng Christian faith, di ba? Position nila, mababaliktad. Ang Christian faith, ang majority. At konti na lang yung mga hindi Christian. At magbabaw sila dun sa Christian faith, even though hindi sila converted. Yung sabi ni Bottner. Now, ano yung superiority ng post-mill according to them? Ang superiority nila, yung optimism nila sa success ng gospel. Sinasabi nila na ito yung bakit mas mataas yung position ng post-mill ay dahil sila ay optimistic. Sila ay naniniwala na magtatagumpay talaga yung ebanghelyo. Now, observations, tatlong observations. Yung mga post-mill, ilan sa kanila ay nag-identify with the millennium of Revelation 20 as a figurative time period of prosperity. So yun yung sinasabi na Christianized world, prosperous yung buong mundo, and hindi lang ito spiritual prosperity, kung hindi overall prosperity. Talagang
magiging prosperous yung mga tao sa lahat ng spheres. Relational prosperity, material prosperity, spiritual prosperity. Yan ang position ng ilang advocates ng naniniwala sa post-mill. Number 2, others take the amillennial interpretation of Revelations 20 while maintaining a period of prosperity. May mga post-mill na naniniwala na yung 1,000 years ay figurative, hindi siya literal. Pero naniniwala pa rin sila na sa dulo noon ay magkakaroon ng widespread conversion. Naniniwala pa rin sila na magkakaroon ng usapin ng golden age. Yun yung tinatawag golden age. Number 3, this is often held with a sequential interpretation of the conversion of the Jews in Romans 11. Diba yung Romans 11 ay isang eschatological chapter. Pinatutungkulan doon kung ano yung plano ng Diyos sa mga Hudyo. So, ilan sa kanila ay naniniwala na part yun nung golden age na pati yung Israel ay sila ay magiging Christian nation din. So now, ano yung biblical arguments nila? Biblical arguments ng post-mill. Yung mga Old Testament prophecies na nagpe-predict of a future glorious state of God's people on earth. Ayan yung mga verses natin. Psalm 47, 72, 100. Isaiah 2, 2-4, 11, 9, 45, 20-25, Hosea 2, 23, Habakkuk 2, 14. Lahat ng to, ng mga verses na to, ay nagpe-predict na magkakaroon ng glorious future dito sa mundo na ito para sa mga believers. Kaya, ang position ng mga post-mill ay totoo to. Literal na magiging glorious heaven on earth na magkakaroon bago dumating si Jesus. Hindi ko na mabasahin. Pwede niyo basahin yung quotation from Archibald Alexander. Isa siya sa president ng Princeton University before. So, napunta tayo sa merit muna bago tayo magbigay ng mga refutations. Ano yung makukuha nating maganda from the post-millennial position? Ang makukuha nating maganda from the post-millennial position ay yung optimism about the effect of the gospel in the world. Yung pagiging confident mo sa resulta ng ebanghelyo dito sa mundo. Yun ang magandang makukuha natin. Bakit? Kasi gano'n naman dapat talaga yung Kristiyano eh. Gano'n naman dapat talaga mag-isip, magkaroon ng kumpiyansa. Yung kumpiyansa natin hindi carnal eh. Ang kumpiyansa natin spiritual. Ang kumpiyansa natin sa salita ng Diyos. Ang kumpiyansa natin sa Diyos. Therefore, kapag nakakita tayo ng mga post-mill na confident sa kanilang evangelism, sa kanilang hope para sa future, we say Amen. We say Amen. Sabihin natin, tama yan. Kailangan kong gayahin yan. Kailangan ganyan din ako mag-isip na may kumpiyansa ako na mananalo ang ebanghelyo. Hindi matatalo ang ebanghelyo. Palaging mananalo ang ebanghelyo. Now, may difference tayo ng anong ibig sabihin nun, later on, pero yun yung turo ni Jesus kung paano tayo mag-pray. Matthew 6:10, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Hindi tayo nagda-doubt at the back of our mind kapag pinagpe-pray natin dapat to. Lord, sana dumating na yung kaharian mo, matupad yung kalooban mo dito sa lupa, katulad sa langit. Di naman. Parang di naman mangyari yan. Hindi ganon. Dapat magkaroon ng confidence. Talagang hilingin natin. Talagang magkaroon ng kumpiyansa. Lord, ikaw ang masusunod. Ikaw ang Panginoon. Pasunurin mo ang lahat, Panginoon. Paluhurin mo sila lahat sa trono ng biyaya mo. Magkaroon tayo ng ganong klaseng kumpiyansa. At tama yung mga post-mill doon. We should have a spiritual, optimistic confidence. Our hope in the Parousia second coming, should not justify hopelessness in the influence of the gospel in the world. Mali yun na pananaw na, hindi, sa second coming na lang magiging okay ang lahat. Ngayon, kailangan depressed tayo lahat. Kasi dun pa eh.
Ngayon dapat lahat tayo walang pag-asa. Yun ang pag-asa lang natin, second coming, tapos ngayon dapat wala tayong pag-asa mabuhay. That's not it. Hindi ganon ang pamumuhay ng isang Kristiyano. Ang sinasabi natin, Lord, your will be done on earth as it is in heaven. Panginoon, bigyan mo ko ng pag-asa ngayon dahil may pag-asa bukas. Bigyan mo ko ng pag-asa ngayon dahil may pag-asa bukas. Mali yun. Maling klase ng disposition at pananaw sa buhay na dahil may second coming, ngayon ay walang pag-asa. Hindi, dapat mag-overflow yun, di ba? Dapat mag-overflow yun ngayon. It is good to be reminded that God has intention for the world He created. Meron siyang plano dito at papatupad niya yun. Pwede niyo basahin later yung etong confession of faith natin. Now, sa next page tayo. Tapusin ko lang itong interpretation ng Old Testament prophecies, tapos discussion tayo, tapos diretso tayo sa critic. So, sa usapin ng interpretation ng Old Testament prophecies, ang favorite ng mga post-mill ay Isaiah 65:17 to 25. So, pakibukas po yung mga Bibles natin. Isaiah 65. Basahin natin para alam natin kung ano yung tatalakayin natin. Isaiah 65. Second to the last chapter. 17 hanggang 25. kung may mga ESV kayo, kung ESV yung gamit nyo, may tag na sa taas. Sa mga may, ano yung nakalagay sa taas na nakalagay na doon sa iba, bagong langit at bagong lupa. Pero, ang position kasi ng post-mill dyan, dito sa lupa yan. So, may bias yung ESV. Yung ESV, hindi post-mill. Aba? Anyway, so, basahin natin yung Isaiah 65:17 hanggang 25. So, let's read. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come to mind, but be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy, and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping, the cry of distress. No more there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not fill out his days. For the young man shall die 100 years old. Kasama yun sa position nila. The sinner 100 years old shall be accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit, and shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be, and my chosen shall long enjoy the works of their hands. 23. They shall not labor in vain, or bear children for calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the Lord, and their descendants with them. Before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox. The dust shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, says the Lord. So itong Isaiah, chapter 65, verse 17 to 25, ito ay isa sa mga key text ng mga post-mill. Sabi ni Gary North, it is one passage more than any other passage in the Bible that categorically refutes amillennialism. Sabi nila, ito ay pro-post-mill. Itong 65:17 to 25. Now, the time and location is on earth prior to the final judgment. Yan ang interpretation. Bago pa maghukom, ay magkakaroon ng kasaganahan, magkakaroon ng kaluwalhatian dito sa mundo. Di ba? Nung binasa natin dyan, sila ay magkakaroon ng kasiyahan, wala nang mamamatay na baby, sinabi, wala nang matanda na hindi niya mapupuno yung araw niya, hindi siya fullness of days. Kapag pinagtrabahuhan mo,
makukuha mo ng maganda yung sahod mo. Ibig sabihin dito, wala na ditong mababa yung sahod. Kasi sinabi, you will build houses and inhabit them, plant vineyards and eat their fruit. Ano pang sinabi dito? They shall not labor in vain. Wala nang mamamatay na bata sa kalamidad. Ang sinabi, they will enjoy the work of their hands. Wala na daw magrereklamo sa trabaho nila. Lahat daw masaya sa trabaho nila. Golden age. Ito yung iniisip ng mga post-mill. So, the time and location is on earth prior daw to final judgment. Ang mga blessings nito ay earthly blessings. Mahabang buhay, mapayapang buhay. Jerusalem becomes a rejoicing of nations. At letter C, the rule of the Messiah will be earthwide. Maghahari daw si Jesus sa buong mundo. Now, number 2, pero yung interpretation dito ng mga post-mill ay suspect. It is suspect. Why? First, letter A, yung literalist interpretation, it will create absurdities. Kapag in-interpret mo ito literally, it will become very, very absurd. Wala nang pag-iyak dito sa mundong to. Ang sabi ng scripture, God will wipe away our tears, kailan? Kailan? Sa eternity. God will wipe away our tears sa eternity, hindi dito, sa buhay na to. When God will finally, where sorrows will be no more. Sinabi sa Revelation, kailan? Sa walang hanggan. Sinabi rin dito, will all become vegetarian? Since lamb and bullocks are said to be safe. Kasi hindi na sila magkakainan eh. Sinabi doon, the wolf and the lamb shall graze together. The lion shall eat straw like the ox. Ibig sabihin, lahat vegetarian na. During this time, pati mga hayop, sila ay vegetarian. And sinners and death are still existing in a world that is free from sorrow. Sinabi, wala nang pagluluha. Pero sinabi, may kamatayan pa rin. Hindi nga lang mabilisan, later pa, pero wala na daw na pagluha. So, magkakreate ng absurdity yan kung literally interpretation natin ng Isaiah chapter 65. Pag sinabi na, hindi, wala nang pagluha, pero meron pa rin kamatayan. Hindi nga lang mabilisan. Paano mangyari yun? Dahil karapat dapat ng pagluha ang kamatayan, di ba? Karapat dapat ng grief ang kamatayan, whether short or long. Hindi sinabi na, ay, nabuhay na siya ng matagal, hindi na namin kailangang magluksa. Hindi tama yun, di ba? Magluluksa ka pa rin, kahit fullness of days, ang buhay ng isang tao. So, ganun din, this is suspect dahil yung other Old Testament prophecies ay in-interpret ng New Testament with a spiritual fulfillment. Ang lahat ng mga earthly prophecies sa Old Testament, ini-interpret siya ng New Testament through a spiritual fulfillment. Ang fulfillment ng physical prophecies ay spiritual. Hindi ito one-to-one. Hindi ito one-to-one. Ito ay ini-interpret spiritually ng New Testament. Yung mga Old Testament pictures and shadows are interpreted with New Testament substance. Sabi ni Calvin, basahin natin si Calvin sa kanyang commentary. So, commentary ito ni Calvin sa Isaiah 65. Sabi niya, now, the prophets hold out to those which relate to the present life and borrow metaphors from them. They borrow metaphors. Metaphorical daw, sabi niya. Anyway, tuloy natin. But it is in order that they may teach us to rise higher and to embrace eternal and blessed life. We must not fix our whole attention on these transitory blessings, but must make use of them as ladders that being raised to heaven, we may enjoy eternal and immortal blessings. Ang ganda nung sabi ni Calvin. Sabi niya, kapag nakita tayo ng mga super blessed
prophecies sa Old Testament, kailangang itrato natin sila na metaphors bilang hagdanan para iakyat tayo sa walang hanggang katuparan. Gagamitin natin sila hindi para isipin na, uy, may lupa, magkakalupa din ako, sakto wala akong lupa. Hindi. Ang iisipin natin doon, greater than that. Kumbaga, ang mga prophecies na ito ay binigay para abutin yung mga mababa nating isipan. Hanggang dito lang kaya nating isipin eh. Pag sinabi nating blessed, ang maiisip natin, lupa, buhay, walang sakit, walang kamatayan, hanggang doon lang. Pero alam natin ang eternity, sabi sa Corinthians, no eye has seen, nor ear has heard, nor mind has conceived what God has in store for those who love Him. So itong mga ito, ginagamit yan ng Diyos through the prophets para sabihin na sobrang pinagpala yung walang hanggan. Sobrang pinagpala yung walang hanggan. This and more. Isang example niya na si Abraham. Sa Hebrews chapter 11, di ba, isa sa heroes of faith. Si Abraham. Pero sinabi sa Hebrews 11, nung binigyan ng Diyos si Abraham ng lupa, hindi nakatingin si Abraham sa lupa. Sabi niya, he is not looking at the earthly building, earthly blessing. Anong sinabi sa Hebrews 11? He is looking at a better. Isipin yun, si Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, bibigyan kita ng lupa. Sa isip ni Abraham, higit pa dito yan, higit pa dito yan. May makalangit na lupang ibibigay sa akin ng Diyos. That's faith. Ganon ini-interpret yung Old Testament. Old Testament saint yun ha. Pero by faith, alam niya na hindi pa yun. Alam niya that it goes beyond the physical. It is eternal. Isang prime example si Abraham. Basahin natin si Bavinck. Sabi niya, and this kingdom is sketched by the prophets that use and colors under figures and forms, which have all been derived from historical circumstances in which they lived. But into those sensuous earthly forms, prophesy puts everlasting content. Earthly, pero yung content niya daw everlasting. Earthly, yung prophecy, pero yung content niya everlasting. Prophecy pictures for us but one single image of the future. And this image is either to be taken literally as it presents itself, but then one breaks with Christianity and lapses back into Judaism. Or this image calls for a very different interpretation that is attempted by Chileanism. So, dalawa lang yan. Pag in-interpret mo siya literally, babalik ka sa Judaism. Para maging Old Covenant people ka. Pero kung interpret mo siya more than that, yun yung New Covenant. Yun yung spiritual mind. Now, number 3, yung New Testament allusion sa Isaiah prophecy ay new heavens at new earth. Very interesting nga kasi dun sa verse 17, literal na sinabi na, for behold, I create new heavens and new earth. So hindi ko alam kung paano in-interpret ng post-mill. Sinasabi ba nila na both literal and spiritual? Or what? Anyway. Pero kasi sa New Testament, ang fulfillment ng Isaiah ay bagong langit at bagong lupa. At ang new creation ay dumating na nung dumating si Jesus. Diba sinabi, nung resurrection ni Jesus, nung nabuhay na muli si Jesus, He is the firstborn of the new creation. Nung nabuhay na muli si Jesus, yung kanyang glorified state, yun ay pinakauna sa buong sangnilikha. Kaya sinabi sa Corinthians 15, siya yung first fruit. Ibig sabihin ng first fruit, siya yung unang ani na nagsisigurado na magkakaroon ng masaganang ani. Yung ibig sabihin ng first fruit. Unang ani, sure, may masaganang ani. Now, si Jesus yung new creation. Siya yung hudyat ng new creation. Therefore, susunod yung buong new creation. Now, sa Corinthians din sinabi, if anyone is in Jesus, in Christ, he is a new creation. Hindi ibig sabihin na nagbago ka, ibig sabihin naging parte ka na ng bagong nilikha. Lahat ng totoong Kristiyano ay bagong nilikha na ngayon. You are part of the new creation now on earth. So,
Ibig sabihin, itong mga fulfillment ng Isaiah ay inaugurated na kahit na hindi pa consummated. Yung sinabi ni Pastor Eli, narinig nyo sa previous, already but not yet. We are already in the new creation, but not yet as a whole. Consummated. Already but not yet. Pero, yung consummation ng new creation, pagdating pa yan ni Jesus. Kaya inulit yung Isaiah na yan ni Peter. Sabi ni Peter, pagdating pa ng judgment day, yung I will create new heavens and new earth where righteousness dwells. Sabi sa 2 Peter 3:13. So now, ibig sabihin, pag in-interpret natin itong Isaiah 65, this is true and more. Ito yung kaya nating isipin, higit dito. Yung pinatutungkulan nito. Ito pala yung kayang isipin ng isang isipang limitado. Pero ang sinasabi nito, it goes beyond that. So sige, question muna tayo at discussion, tapos proceed tayo sa critic. So wala pa tayo sa second portion tayo pumunta sa critic. Kasi ang nandito naman, puro quotations eh. Kaya hindi ko na mabasahin lahat yan. Go bro. Basta tanong, sabi sa Isaiah 65, they shall not labor in vain or bear children for calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the Lord, and their descendants with them. So, ang question ko is, yung eschatology ba ng post-mill connected sa covenant theology nila? And with that, parang consequential question ko is, paano siya i-hold ng isang rebab na nag-hold ng yung 1689 federalism na kagaya nun sa atin? Kasi nakalagay dito, descendants with them. So, I'm thinking, pasama yung mga anak. Parang connected sa covenant theology nila. So, paano siya nire-reconcile ng isang 1689 federalist dun sa classical view na gano'n ng covenant theology? Ayun pa. O yun yung po yung una. Okay. Yung sa una. Yung una kong comment, di ko muna sagutin. Pero yung una kong comment, may mga overlaps dyan. So, kahit yung mga ibang Reform Baptist, nagiging post-mill na. So, kaya hindi ko sasabihin na kapag Reform Baptist ka, hindi ka post-mill. Ang post-mill lang ay Presbyterian. Although mas consistent yon sa Presbyterian. So, yun lang gusto kong unahin. Kaya may mga nag-hold sa Confession of Faith natin. Pero ngayon, nagpupuntahan na sila sa post-mill camp. Kaya hindi ko muna siya ilalagay sa box na kapag ikaw ay isang Reformed Baptist, hindi mo Pwedeng i-hold. Pwedeng i-hold to. Yun yung isa. Pero definitely, may kinalaman yung eschatology sa covenant theology. Although, may mga overlaps ngayon. Hindi lahat. May mga sections lang. Depende pa yan sa kanila kung paano nila ini-interpret yun. Now, punta tayo dun sa question mo. Now, tayo naman, paano natin i-interpret na sabi dito, yung descendants with them, offspring will be blessed of the Lord from our point of view. Ang isa ko naisip dyan na dahil sa, ang interpretation kasi natin nito, new heavens and new earth. Yung sinabi sa verse 17 eh. Pero aalalahanin din natin kung paano to babasahin nung mga nasa time mismo nila. Okay. Nasa time mismo nila ay mga Old Covenant people, pinofesay ni Isaiah sa kanila to, ang direct audience ay sila. Therefore, sa point of view nila, ito na yung best life. Ito yung best life. Wala nang mas magandang buhay kaysa dito sa sinabi ni Isaiah. Ito na yung pinakamaluwalhating buhay para sa kanila. Jerusalem yung magiging center. Wala nang mamamatay ng bata. Wala nang matanda na hindi mapufulfill yung days niya. Walang magnanakaw ng pinagtrabahuhan ko. Yung labor ko palagi ay magkakaroon ng results. Kaya from their mind, ang inisip nila, eto na yung paradise. Paradise. Kaya gano'n natin siya titignan. Hindi lang natin siya titignan na isa-isa. Titignan natin din siya as a whole. Ano yung paradise sa isipan ng mga una niyang kinausap?
At sa kanila, ito yung paradise at sinasabi ng Diyos, it's better than that. Better than that. So sa atin, isa yun sa pwede nating masabi na titignan natin to as a whole. Hindi sinasabi dito na lahat ng anak ng Kristiyano ay magiging Kristiyano. Alam natin, maging sa Old Testament, hindi ganon. Sa New Testament, hindi rin naman ganon. Although karamihan, blessed yun, sinabi sa Corinthians na kapag meron kang asawang Kristiyano, anak na Kristiyano, they are sanctified, means may exposure sila sa gospel. Pero, hindi natin siya sasabihin na literal na lahat ng mga clan, lineage ay magiging Christian. Ang sinasabi lang dito na yun ay better life than the best life. Ganun natin siya titignan. Hindi isa-isa. Hindi natin i-interpret yung itong wolf lamb na wala nakakain ng karne. Hindi natin i-interpret na ganun yon. So anyway, follow up doon. So, clarify lang, Pastor. So, yung descendants dito is pertaining doon sa best life na makakamit sa eternity? Yes. Hindi yung descendants. Lahat. 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 Kasi parang naisip ko parang contradiction kung magkakaanak tayo sa eternity, di ba? Wala namang mag-asawa Wala dun namang kaya, ang isa kong natatempa kong isagot is spiritual children. Kaya lang medyo banat na kaya hindi ko sinabi sabihin, yung mga spiritual children mo nandun. Kaya lang parang kahit ako nagki-cringe ako, parang far-fetched. Sige. Ito pa rin pangalawa, sorry. So dahil parang nako-confuse lang ako kasi medyo nagigets ko yung sa post-mill na yung sinasabi nila na wala nang weeping is not really, parang interpretation ko is not really yung hindi naiiyak. Kumbaga yung pag-iyak nila is hindi nakagaya nung dati na parang lugmok na lugmok. Kasi yung meaning nun parang dahil dumating na nga si Christ, so yung pag-iyak nila is hindi na in vain. Lesser. Kumbaga, lesser na. Yung sinabi sa Thessalonians. Not without hope. Parang naisip ko, ano ba ang paniniwala natin, ano ba yung stand natin sa Emil, sa new creation? Do we hold yung tinatawag nila na total annihilationism? Or sige, tuloy mo lang. Or paano ba yung view natin? Kasi parang sa post-mill, ang nagigets ko sa position nila is hindi sila ganon na total annihilation. Kagaya na sabi ni Doug Wilson sa isa niyang lecture. Explain mo ano yung total annihilationism. Yung total na babaguhin lahat. As in, yun po yung pagkakagets ko. Yung anong ibig sabihin ng babaguhin niya lahat? Parang literal na new creation. Hindi na itong earth na to, hindi na itong universe na to. Okay. Tapos, narinig ko kasi si Doug Wilson, sabi niya, hindi daw yung earth yung magpapass, pero siya daw yung he is just merely passing through. Parang ganun yung so may sense ako na naisip na hindi annihilation yung mangyayari sa earth kundi parang redemption, parang redemption. So paano ba dapat i-interpret yun? Tama yun. Lilinawin? I agree kay Wilson. Kaya sinasabi natin na, di ba sa Romans chapter 8 sinabi yun, the whole creation is groaning for us to be declared the sons of God. Kasi yung whole creation din ay babaguhin ng Diyos, pero ito pa rin yun. Itong mundo na to, na bumagsak sa kasalanan, na babaguhin ng Diyos, ang ire-renew ng Diyos, ire-restore ng Diyos. Kaya ang tawag natin sa Kanya ay resurrected world. Resurrected universe. Dahil kaya may mga catastrophe, puro kahit itong mundong to naghihirap hindi lang tao groaning, sabi sa Romans 8. Pero sinabi ng Diyos na etong mundong to ay babaguhin, new heavens at new earth. Katulad na binago tayo, pero nung naging Kristiyano ako, si Joseph pa rin ako. Hindi ako ibang kaluluwa, ibang katawan, hindi. Babaguhin ako na ako pa rin. Joseph na makasalanan, Joseph na kinonvert. Joseph na maluluwalhati. Ganon din yung mundo. Mundong bumagsak sa kasalanan, mundong ililigtas, at mundong babaguhin na muli.
etong mundong to ay sinabi sa Beatitudes, the meek shall inherit the earth. Babago itong earth na to, doon titira lahat ng mga mananampalataya. Sige, mamaya na. Sige po, last, bago tayo dumiretso. Ate Christine? Pas, bakit po sinasabing first fruit of the dead si Lord Jesus when we have Enoch and also we have Elijah, tapos sa Transfiguration meron din pong Moses, tapos meron din pong Lazarus. Bakit po si Jesus yung sinasabing first fruits among the dead? Ayan, salamat Ate Christine. Good question yon. Paano naging first fruit among the dead si Jesus kung may mga nag-resurrect na before? Nag-resurrect yung anak ng babae sa panahon nila Elijah. Meron pa nga nadagana ng bangkay ng prophet sa buhay na muli. Sa New Testament si Lazarus, may mga nabuhay din mga patay. Paano naging first fruit si Jesus? Ang pinagkaiba ni Jesus sa ibang mga nabuhay na muli, sila'y nabuhay na muli pero hindi sila glorified. Yung pinagkaiba ni si Jesus, hindi siya nabuhay na muli na siya yung dating siya. Siya ay niluwalhati na. Glorified state. Nung nabuhay na muli si Lazarus, nasa makasalanang katawan pa rin siya, mamamatay pa rin siya ulit. Hindi yun glorified body. Hindi yun resurrected body. Binuhay lang siya. Kaya sabi ni Voddie Baucham, maganda daw, resuscitation ng tawag hindi resurrection. Pero yung resurrection ni Jesus ay iba. Yung resurrection ni Jesus, sabi sa Philippians chapter 3, sa last verse, na kung ano yung katawan ni Jesus, ganun yung magiging katawan natin sa eternity. Hindi na mamamatay. So kaya si Jesus yung pinakauna na may glorified state. Kaya po siya yung first fruit among the new creation. Follow up. Okay. Sige po, diretso tayo sa critic. I-critic natin page 2 at page 3. Hindi ko na babasahin yung mga malalaking quote para matapos tayo. Matapos tayo ng, hindi ko sabihin ng hindi late, pero ng konting late lang. Sige, ang critic natin sa post-meal ay ilan to? 1, 2, 3, 5 critics sa post-meal. Una, there is heavy dependence sa Old Testament prophecies. Kapag ganon, it raises heavy suspicion on the interpretative approach of this text. Kapag yung proof text mo palagi Old Testament at hindi New Testament, it raises suspicion. Isa na yon sa mga dapat nating maisip. Pangalawa, yung New Testament, wala siyang equivalent doon sa mga Old Testament prophecies with their post-millennial understanding. Maging etong mga verses na Matthew 13 verse 3, Parable of the Leaven, Romans 11:25, yan ay mga forced interpretation kung paano magkakaroon ng glorified state or golden age dito sa mundo bago dumating si Jesus. Pangatlo, ang New Testament, pinoportray niya ang church sa mundo bilang isang suffering church until dumating si Jesus. Ganoon ang description ng Bible sa Christians. We are suffering Christians. Walang description sa Bible na habang hindi pa dumadating si Jesus ay walang suffering. We are suffering church, we are suffering Christian. Yun ang description. The church, sinabi, will always be in the tribulation in this world. Di ba sa dispensational, naniniwala sila na merong 7 years ng tribulation. Naniniwala tayo that we are in the tribulation. Kaya may pagdurusa, may paghihirap kasi nasa tribulation tayo Nandito tayo sa panahon na inuusig, nagdurusa, may pighati, may pagluha. We are in the tribulation. There will be dual expansion of both wheat and tares. Sa panahon din natin na ito ay mamamayagpag ang ebanghelyo at mamamayagpag ang kasamaan. Pareho. Lalago ang gospel, lalago rin ang kasamaan. Magkasabay sila palagi. Di ba yun yung parable ni Jesus?
siya yung naghasik ng mga tanim niya, dumating yung kaaway, naghasik ng mga damo. Ang sabi ng mga alagad niya, "Oh, Panginoon, Master, bunutin na ba namin yung mga damo?" Sabi ng Panginoon, "Wag, hayaan yung tumubo sila magkasama. Hayaan yung lumago sila magkasama." May lumalago sa Ebanghelyo, may lumalago sa kasamaan. Sa Book of Revelation, sinabi din doon, "Let the righteous continue to be righteous, let the evil continue to be evil." Hayaan magpakasama yung mga masama, hayaan yung magpakabanal yung mga banal. Pareho silang lalago dito sa mundong ito. Therefore, suffering. Therefore, suffering. Dahil ang kasama natin ay yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Kasama, ang napipighati tayo, magsasuffer tayo dahil sa mga hindi sumusunod kay Kristo. Yun ang isa sa mga cause ng kapighatian dito sa mundo. At ganoon din, the signs of times ay tribulation, apostasy, at spirit ng Antichrist. Yun yung signs of times. Magkakaroon ng tribulation isa, magkakaroon apostasy, malawakang mga pagtalikod, sasabihin na Christian sila, tapos tatalikod din naman sila later on. Tapos, espiritu ng Antikristo. Sasabihin nila sila yung totoong religion, sila yung totoong Messiah, pero mga peke. Yan yung signs of times. Lalaganap itong mga signs of times na ito. Ganon din, fellowship in the suffering is a mark of discipleship to Christ. Yung pakikiisa natin kay Kristo sa pagdurusa niya, parte yon ng pagiging disipulo niya. Kaya tama na sabihin na ang New Testament sinasabi niya that we are a suffering disciples of Jesus. Sabi, di ba ni Jesus, kung ako nga nagdusa ako at inusig ako, kayo pa na mga sumusunod sa akin. Therefore, sa usapin ng postmillennialism, it introduces an age when the signs of times leading to the parousia will be absent. May isang panahon daw, golden age, bago dumating si Jesus, na walang malakihang pagdurusa, walang apostasy na malawakan, walang spirit of the Antichrist na mamayagpag, kasi nga yung totoong faith ang maghahari sa mundo. So isa yun sa critic natin sa kanila. Ano pa? Pangalawang critic ay yung postmillennialism, ine-expect niya kung saan yung fellowship natin sa suffering ni Jesus will not be a mark of the church anymore. May time na pag Kristiyano ka, hindi ka na nagsasuffer ng mabigat. Kasi yun yung golden age Yun yung prosperous times, di ba? Relationally, materially, spiritually. Yun yung golden age na pinatutungkulan nila. Malawakang conversion, malawakang sanctification. Number 4, sa last page. Number 3, magbigay muna tayo ng caveat. This is a reference to the period of the church until the parousia, not a description of individual Christians or churches. An individual Christian or church may prosper without compromise in the world. So, sinasabi ito, yung pangkalahatang iglesia, pangkalahatang Kristyanismo, yung sinasabi na suffering church, suffering Christians, hindi sinasabi na kapag may isang Christian na, na-promote sa trabaho, unfaithful ka. Hindi naman ganun yung sinasabi. Kasi pwedeng mangyari. Pero sinasabi na yung buong faith is a suffering faith. It is a suffering in the union with Jesus Christ. Now, number 4, yung postmillennialism, it breeds earthly or carnal measures ng victory ni Jesus. Carnal measurement ng victory ni Jesus. Earthly. Ito lang ang babasahin kong quote na mahaba. Ayan yung basahin ko kasi ang ganda ng pagkakasulat ni Engelsema. Si Engelsema ay isang Protestant Reformed. So, basahin ko The error of postmillennialism is that it misconceives the victory of Christ in history as carnal rather than spiritual. Gary North is wrong when he say it's not a question of dominion versus dominion. No dominion.
It is a question of whose dominion. Tindi, no? Mapapaamin ka eh. Yung post-mill, si Gary na sabi niya, hindi naman question kung may dominion o wala. Ang tanong, sino ang naghahari? Pero, tuloy natin, sabi ni Engelsema, it is Jesus Christ has dominion. Jesus Christ has dominion in the world, in history. Jesus Christ has dominion now. Not only does Jesus Christ now have dominion over all creatures, including his enemies, by his power, but also he has now dominion in his church by his Spirit and the Word. Ito yung sabi ni Engelsema. The question is not whose dominion, but the question is, what kind of dominion? Hindi lang, sino yung naghahari, papaano siya naghahari. Specifically, the question is, carnal dominion or spiritual dominion? Naghahari ba siya carnally, earthly, o naghahari ba siya spiritually? Carnal dominion is earthly victory. It is victory according to the thinking of man. It consists of numbers, the conversion of majority of humans, of physical force, a Christian police force, an army, of control of culture, godly television, radio, newspaper, of deliverance from worldly care and natural miseries, the virtual eradication of poverty, sickness, and war, and of material prosperity, jobs, money, houses, and long life. Yan daw yung carnal dominion. Yan yung earthly dominion na sinasabi nila. Sabi ni Engelsema, this is the dominion of Christ that is proclaimed by postmillennialism, especially by Christian reconstructionism. This is supposed to be victory of Christ in history, the flourishing of Messianic kingdom. It is a carnal dominion. Grabe. Grabe pagkaka-describe ni Engelsema. Kaya ang pag-asa natin ay spiritual dominion ni Jesus. Kung paano siya naghahari sa puso, paano siya naghahari sa isipan, paano siya naghahari, kung paano natin titignan yung mundo. Isa yan sa mga pinagpe-pray namin ni Lori kapag after lunch, ang sinasama namin sa prayer na bigyan mo kami ng mata na makita yung lahat, hindi sa carnal na mata, kundi sa spiritual na mata. Dahil yun yung rebuke ni Jesus kay Peter. Nung sinabi ni Peter na, hindi kita hayaang mamatay, Jesus. Sabi ni Jesus, nag-iisip ka ng parang tao. You're looking at the world through carnal eyes. Hindi ka nag-iisip sa spiritual na mata, spiritual na paningin. At ganun yung binibreed daw, sabi ng Engelsema, ng postmillennialism. Na ang mangyayari, dadami yung Christians, magkakaroon ng kumbaga, ma-overpower lahat ng nasa mundong ito. Physical force, may Christian police force. Kasi huhulihin kapag against ka sa Christian faith. Yan yung carnal dominion. Kapag daw may material prosperity, naghahari si Kristo kapag maganda yung trabaho mo, naghahari si Kristo kapag marami kang pera, naghahari si Kristo kapag may bahay ka, naghahari si Kristo kapag mahaba buhay mo. As if hindi naghahari si Kristo kapag wala ka ng mga yon. As if hindi naghahari si Kristo pag wala kang trabaho. As if hindi naghahari si Kristo pag wala kang pera. As if hindi naghahari si Kristo pag wala kang bahay. As if hindi naghahari si Kristo pag hindi mahaba yung buhay. Sabi ni Engelsema ay carnal vision ng victory daw ni Jesus. Last, number 5, yung postmillennialist ay expectation. It shifts the focus from the hope of parousia. Kasi umaasa ka na sa golden age. Hindi ka na umaasa sa second coming. Although, of course, yung mga serious post-mill ay hindi naman mahuhulog dito. Kasi aasa pa rin naman sila sa second coming. Pero, possible na mangyari to. Sobrang carnal ko pa nung unang na-convert ako sa faith. At yung church namin ay dispensational. So tinuturo doon yung tribulation. After ng tribulation, magkakaroon ng paghahari dito si Jesus. At doon daw, pwede pa mag-asawa. Pwede pa mag-asawa sa golden age.
Kasi magkakaanak pa nga, di ba? Sa dispensational. Pag magkakaanak pa, may mga magra-rise pa doon na mga magre-rebelde kay Jesus kasi papakawalan si Satan. Bilang nagsisimulang Kristiyano, yun yung pag-asa ko. Sana doon ako sa golden age. Kasi iniisip ko, sex. Bilang lalaki. Bilang teenage na lalaki. Ay, gusto ko, kasi sa eternity wala nang sex eh. Di ba? Wala nang marriage sa eternity. So ako bilang karnal, bilang walang ibang iniisip, kung di yun yung pag-asa ko. Eh, ganun din yung sinasabi dito, na gusto ko ng medyo langit sa lupa, pero hindi pa langit. Ayoko nung full langit, gusto ko lupa pa rin na medyo magandang lupa. Yun yung expectation sa golden age. Gusto ko nandito pa rin ako, wala pa sa eternity, pero nagre-rip ako nung magaganda sa dito sa lupang to. Sabi dito ni Pastor Noel, the golden age expectation shifts the focus of hope itself rather than the blessed hope of Christ's coming. The continuing state of endurance for the church fixes the hope on the final coming of Christ. Walang ibang sinabi sa Bible na pag-asa mo kung hindi yung pagdating ni Jesus. Hindi yung nandito. Hindi yung golden age na sinasabi. So pwede yung basahin yan, Romans chapter 8 verse 22. Hebrews chapter 9 verse 28. Basahin ko yung sinabi ni Venema. Sabi niya, this is the pattern of teaching throughout the New Testament. A contrast is drawn between the sufferings and distress of this present age and the joy of the age to come. Between this present age and the age to come, there is no millennial age that might draw the attention away from the return of Christ. What fuels the believer's longing is the great event of Christ's return. Nowhere is the expectation of a future millennial age set forth as an occasion for expectancy. Ang inaasahan palagi, pagdating ni Jesus. Yun palagi yung pinakapag-asa ng mga tunay na mananampalataya. Di ba sabi nga ni Apostle Paul sa Corinthians, sabi niya, Lord Jesus, come. Sabi ni Apostle John sa last verses ng Revelation, come, Lord Jesus. Sabi niya, Maranatha, come, dumating ka na. Sige, doon nagtatapos yung lecture natin. Questions? Deacon Marlon, after Deacon Marlon, si Joel. Pass value yung sa question ko, yung critic number 4. With regards to carnal dominion, I believe yung mga talagang nakakaunawa ng post-mill, hindi ganito yung perspective nila yung carnal. Karamihan sa mga may carnal dominion thinking is yung mga magulo yung eschatology, pinapaghalo yung post-mill o yung dominion theology nila, tapos yung pre-mill sila. Parang pre-mill at the same time post-mill. Halimbawa, yung G12, ganun yung perspective nila na dominion. Kaya nga sinasakop nila even may mga politician sila na mga pastor. Kasi yun yung perspective nila na dapat i-dominate nila yung bansa. Kasi yun yung promise. Pero I believe sa mga kilala kong post-mill, hindi ganito yung ano nila. Kanilang perspective na ang dominion ay carnal. Anong opinion nyo dito, Pas? Kala ko mamabay tanong mo, kumain ako. Ito kasing post-mill na ito ay yung classic. So hindi ko alam kung may mga revisions ng post-millennialism ngayon. So I don't know. Kaya maganda ngayon sumulat ng mga books yung mga post-mill para mailatag talaga ng maganda, malinis yung kanilang position. So, pero, yung at least yung mga Wilsonian, yung mga Wilsonian, mga Douglas Wilsonian post-mill, ganito pa rin ang pananaw nila. Pananaw pa rin nila na mag-providentially plus general na design ng Diyos na magpo-prosper ka. Magpo-prosper ka dito sa lupa. At of course, part naman talaga ng blessing ng Diyos yun.
Pero, hindi yung pag-asa nila, pero pwedeng may mga sumusunod sa kanila na ganun yung isipin. Mag-breed talaga. Na pag hindi ako katulad nila na nagtatagumpay sa business, hindi ako katulad nila na nakukuha yung mga ganito, parang hindi ako pinagpapala ng Diyos. Possible yun. Kasi doon sa Idaho ba yung lugar nila? Doon sa Idaho talagang namamayagpag Oo, nagpo-prosper talaga sila. So, possible na magkaroon, kaya si Wilson nagbibigay din ng qualification na kahit sa suffering dapat mag-maintain tayo. Pero kasi gano'n yun na-emit na mood na reasoning na para na sa usapin ng golden age. So, siguro, yung sinasabi hindi ko individually, hindi sila ganun mag-isip, pero theologically, part yun ng post-millennialism. Bali pas talagang sa perspective nila, hindi pa to parang dahil classical yung approach, yung thinking dun sa klase ng yun nga sa carnality ng blessing. Yung mga karamihan sa yun yung danger ng post-mill, parang pwede silang maka-attract din ng mga carnal mindset, which is yun nga karamihan na gano'n na yung nangyayari ngayon na kapag yung isang Kristiyano ay hindi nabe-bless as he expected, there's something wrong. Either may mali, isipin mo mali si Christ, o mali yung salita niya, o may mali sa'yo. Which is normally naman sa'yo. Pero it doesn't, hindi siya ganun diretso Yun yung problem I think isa yun sa mga medyo problematic doon sa yun nga, sa part ng post-mill belief. Pero ang sinasabi nila dito, yung sa pinakauna kasi Deacon, may iba't iba silang perspective kung kailan yung golden age. So may mga nagsabi ngayon na post-mill, may nagsasabi future pa. So may difference din sila doon. Kung kailan mangyayari yung prosperous times na yan. Joel. Mas okay lang ba po 4 na tanong? Pero mabilis lang naman. Pero mabilis lang naman po. Isa muna. Yung follow-up lang po sa tanong ni Brother John Paul. Kasi regarding po dun sa Isaiah 65 verse 20. Yung figurative po na post-millennialism interpretation po. Tama po ba dun sa, kasi yung si Paul, dun yung tanong niya sa infants na they will not see death. In a way din po ba to support yung interpretation na this is figurative, kasi sinabi din doon sa same verse na yung young men will not see 100 days 100 years that they will die. Ganoon din po ba yun? Kasi kung glory na po yun at new heavens and new earth, dapat wala nang death po di ba? Kaya parang hindi tugma na sasabihin na, uy, mamamatay pa rin sila in glory. Tama po ba? Ganun po ba yun? Tama bro. So ang interpretation natin doon sa sinabing fullness of days sila mamamatay, ang higher doon, kasi di ba sabi nga ni Moses, 70 lang yung highest. At most 80. So sinabi ito 100. Ibig sabihin, lagpas sa life expectancy ng tao sa panahon nila. So doon tinataas ng prophecy na it's better in eternity. No more na. Follow-up lang po doon, Pas. Dahil meron na pong umabot ng 100, may mga centenarians na po tayo. Parang siguro ba sa side ng post-millennialists, parang tinitignan nila na, kita mo ngayon, we're reaching 100 na. Kasi nung panahon ng Roman Empire, 25 lang. Parang ang hirap ng ma-reach na age, and even 50. Pero parang because of the advancement of technology, they would argue na, may centenarians na tayo, even 120 na nangyayari sa Japan or developed countries. Tama po ba? Is that how they support or interpret po yung Isaiah 65? Again, depende pa rin yan kung ano interpretation ng post-mill doon sa 1,000 years. Kasi may mga kasi ito 1,000 years to So, yung 1,000 years na yon ay ngayon na ba? Iisipin nila yan. Ngayon na, natutupad na. Or sa future pa, lahatan, ganun yung mangyayari. Lagpas 100. Speaking of 1,000 po, Pas,
kasi pinag-usapan namin kanina dito. Tama po ba? Medyo similar yung dispensationalist, premillennialist na yung interpretation nila ng 1,000 years ng millennium dun sa golden age ng postmillennialist. Would you say po ba na similar sila doon in that regard? Doon sa first page, balik kayo sa first page ng copies. Yung premillennialist sa letter C, doon sa preliminary, general description, letter C, premillennialist, so ito yung mga classic at dispensationalist, sila yung nag-agree na yung second coming, doon after nun, mangyayari yung 1,000 years. So darating si Jesus, second coming, saka maghahari si Jesus dito sa mundo ng 1,000 years. After nun, saka na eternal state. Ang post-mill ay katulad ng amill na naniniwala na golden age muna, 1,000 years muna, tapos darating si Jesus, eternity. So, ang amill at post-mill ay pre-second coming, 1,000 years. Ang mga pre-mill, ang display kasi is under pre-mill. Naniniwala sila na after ng coming ni Jesus, saka 1,000 years, saka palang i-judge. Dito, so after 1,000 years na yan, doon magpapawalan si Satan, magigera, eternal sin. Yun yung comparison. Last na po, Pas. Yung chilialism po, ano po ibig sabihin nun? Hindi ko muna binanggit. Pag-aaralan ko muna. Okay po. Nawala, Thank you, Pas. hindi ko muna masagot. Okay po, Pas. Thank you po, thank you po. Sige, last, kung meron, tapos pray tayo. Pastor Eddie. Linawin ko lang dun sa golden age. Kasi kanina habang nagdi-discuss, ang understanding ko sa Amil, yung golden age, yung second coming na ni Christ. Parang yun yung pagkakaintindi ko. Parang walang golden age sa Amil. Parang sa post-mill, Okay. golden age muna. Tapos pagdating ng Panginoong Jesucristo, tapos eternity. So, gusto ko lang i-clarify yung Pas. Perhaps na mistaken ako sa interchangeable na use ng words ko, Pas. Sa Amil, yung 1,000 years ay nagsimula na nung panahon ni Jesus hanggang bago siya dumating. Okay. Kaya may new creation na ngayon. In short, naghahari na si Jesus ngayon, especially sa mga tao niya. Sa post-mill naman, depende pa yun, iba-iba yun. Portion naman na golden age yung tinatawag. So, perhaps namali ako ng word usage doon. Pero yung sa usapin ng 1,000 years, nandito na tayo sa panahon natin. Tapos sa eternal state, yung heavens at earth. Kasi parang ang inaano ko kanina yung paran ng mga Neto. pangako Isaiah. sa pagdating ng Panginoon. Actually, natutupad na ngayon sa panahon natin pero not yet consummated. Yung Natupad na yung justification, not yet justified. Adopted na tayo pero not yet may paglagay declared. ng gospel. May paglalang ng gospel pero not yet fulfilled. Sige, pray tayo. May 2 Sundays pa para dito. Ama namin, salamat po sa pag-aaral. Tulungan niyo po kami sa paghahanda para sa panambahan. Kayo po ang kumilos sa amin, makita namin ang pagsamba bilang mataas, magalang, at dapat kang papurihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen.